Nakikita ko ninyo mga kaibigan, yung pong mga farmers, mahal na mahal ang umali, nagbibigay pa ng pagkain, ano, talagang tanim. Dito pong mga magsasaka dito sa Barangay Santa Isabel, dito sa Cabiao, Nueva Ecija. At mga kaibigan, gusto ko natin pakitunguhan itong ginagawa ko ng provincial government ng Nueva Ecija. Pagkat nga naman, ito hong nakalipas ho na panahon, ang nakakalungkot na balita ay ito hong bagsak presyo ng pagbili ho dito ho sa mga palay ng mga magsasaka, local farmer ho natin. At sa mga oras ho na to, nakailang komunidad na ho kami dito sa Cabiao. At ang isa sa kanilang target ay mapalawak ho yung impormasyon na may provincial government na handang bumili ng 15 pesos dito ho sa palay, ano. Maraming salamat sa pagkakataon, Gob, na kami makapanayam ho ninyo at dito sa inyong lakad paspasan. Gusto ko naming makita. First time ko ito may tips sa Opo. Maraming salamat. Opo, yung pong konsepto muna, narinig ko kanina doon sa speech mo, yung Food Council 2019 pa lang nakabuo na yan. Tinatag yung Provincial Food Council. It's a multi-sectoral para makakuha tayo ng collective wisdom. At nang sa ganun, alam nila na yung ginagawa na ito ay bunga ng aming sama-samang pagpaplano. Tiniyo ko ito 2019 kasi yung at that time, the lowest sa Nueva Ecija noon ay umabot ng 9 pesos per kilo. Eh walang pagkakataon magsakang mabuhay doon. Kaya inumpisa namin noon. Ay siyempre wala kaming alam paano gagawin ito. First time Ang ginawa namin noong 2019, bumili kami dagdag na 2 piso sa bawat lugar. Siyempre hindi kami nakikipag-compete sa mga rice millers, pero sinasabi namin, itaas ng konti. Tapos pag tinaas naman nila, hindi na kami namimili na lumilipat kami lugar. Pero nakita natin, ilang taon namin ginawa ito, hanggang tumaas na, kami naman nag-laylo na. Pero tuloy-tuloy pa rin yung aming pamimigay ng bigas kasi nga, kailangan nating create the packets of economies na nagmumula sa ating mga magsasaka. Eh ngayon, grabe na. Isipin mo, umabot na 6 pesos dito mismo sa Barangay Santa Isabel. Eh kaya't hindi kami pwedeng walang gawin, kaya kahit paano sa lalawigan ng Nueva Ecija, sa provincial government, we have allotted initially 300 billion today. Pero may meeting uli kami, naghahanap pa kami ng mga pondo para talagang tuloy-tuloy na itong pamimili nito kasi nga hindi ko nakikita pa in the offing na tataas kailangan ilaban natin. So bakit 15? Sariwa po kahit po yung magsaka wala na mga kayahang magpatuyo niyan doon na natin bibilin sa bukid katulad ng ginagawa namin dati at kami na ang bahala na ito ay patuyuin, gawing bigas at yun ibebenta namin sa rolling store. Siyempre sasama namin ng Pangulo rin sa kanyang adikain na makapagbenta ng 20 pesos. Siyempre ang laki-laki ng Pilipinas. Siguro dapat mga LGU mag-umpisa na sama-sama para lang sa gano'n maramdaman ng mga consumer kasi binabalansin mo yung kagustuhan ng consumer at siyempre yung karapatan ng mga magsaka conflicting yan Yung consumer gusto mababa, yung magsaka gusto itaas. So ano kailangan? Intervention. Governmental intervention is important so that we can do a balancing act within the interest of the consumer and of course the interest ng ating mga farmers. So yun yung pinakabuo dito at kaya nga magkakaroon kami, namimigay kami kasi nagkakaroon kami nabibili namin at kahit paano sa Nueva Ecija laban ang presyuhan at anong sa ganun. Kami rice granary mahirap naman na mawawala yung rice granary kasi panahon ng pandemic nakita natin na pag wala kang makakain kahit may pera ka, diba? Doon natin nakita yung kalagahan ng mga magsasaka na sila talaga ang bumuhay sa atin ng panahon ng pandemya. Mga bansang Vietnam, Thailand, and the others, hindi sila nagbenta, sila rin lang tarangkahan nila. Kasi nga siyempre, understandably, unahin nila yung bansa nila. So dapat tayo, ganun din, we need to create itong ganitong klaseng binigay sa atin ng Panginoon na huwag pabayaan na magkaroon ng pagkain sa pagkainan. For sure, alam mo, dito sa mga inisyatiba ho ninyong ito, talagang pwede mag-benchmark, lalo-lalo na yung may malaking agricultural land, at meron din silang pinakikitunguhan na sektor na, opo, totoo lang, dito ho sa Central Luzon, hindi ho maliit ang bilang, kundi marami ho ito hong mga magsasaka na talagang umaaray ho dito ho sa ganito hong panahon na krisis para ho sa kanila na maituturing. Ngayong malapit ang sona ng Pangulo, ano ho yung mga ine-expect ho ninyong magiging laman ng kanyang sona at kung pwede, ano yung maisaayos? Dahil naunawaan ko ho ang
gobyerno, inclusive, pinakikinggan din ho kayong mga local leader at naunawaan din ho natin na ito hong strategy ninyong ito, may local autonomy, pero nga naman malaking bagay kung susuportahan tayo ng national government. Yes, tama yun. Siguro ang inaasahan ko katulad nung kagustuhan ng Pangulo na maging affordable yung ating mga pangunahing pagkain, no? Which is tama lang naman kasi sa hirap-hirap ng tao dapat man lang yung pagkain affordable. Pero ang mungkahi ko nga, marahil ang hinihiling namin Pangulo na baka naman po pwedeng ang gobyerno na mamili ng mga produkto ng ating mga magsasaka. Nang sa ganoon, tagalin natin taripa. Total, pagka may taripa, yung rice tarification, nakita natin, dumami nga imported. Iba naman, parang balita ko, smuggled. So, nang sa ganoon, wala na ito, tagalin natin taripa. Pero on the condition na lahat ng produkto na mapuproduce sa ating magsasaka, bili ng gobyerno. At nang sa ganoon, ito na yung gamitin natin doon sa programa na 20 pesos. Yung subsidiya na ito ay, kung yung mga ibang bansa, may subsidy rin While the direct subsidy is not being encouraged, pero pwede naman magkaroon ng subsidiya na makakatulong. Katulad ng, alam mo, naniniwala ko pagdating sa pagsasaka, hindi tayo dapat small scale Kasi we're not competing among ourselves. We're competing against the industrial countries o ibang bansa na nalampasan na tayo pagdating sa pagsasaka. So kailangan natin pagdating sa pagsasaka, dapat gobyerno na may-ari ng mga pasilidad. In a grand scale, dapat marami tayo mga modern day silo. Ang Kapitolyo, mayroon na kaming rice mill, bubili kami. Meron kaming silo. Nang sa ganun, yung mga palay pwedeng i-preserve for more than a year. Para hindi tayo napipilitang gawing bigas yan, para mapaplaning mo pa kung saan natin dadalhin. So, I guess what's important is that yung mga magsaka, siguro naman 20 provinces comprises already mga 65% of the country's produce. Konti lang yan, kaya ng gobyerno na pagtulungan yan. Kahit kami sa lokal na pamahalaan, umpisahan namin 2019, ginagawa pa rin namin hanggang ngayon. So it makes a lot of difference. So ang kailangan lang, tulungan natin itong mga magsaka. Yung mga, maganda rin naman yung namimigay ng mga rice mill, drying facilities sa mga magsasaka. Kaya lang yung kooperatiba, ang 100 ng miyembro, tapos yung kapasidad ng biligay natin ay pang 20 magsasaka lang, di 20 lang makikinabang, yung 80 hindi. Tapos pag nasira pa ito, hindi sila magtutulungan. Sasabihin, mas marami kang gamit niya kaysa sa akin. So nakikita ko rito, kailangan talaga large scale. Unless tayo natin bigyan lahat. Dapat large scale, gobyerno ang may-ari. Nang sa ganon, yung pagdatuyo, pagbimili ito, hindi nakasama sa gastos para kayang benta yung bigas sa 20 pesos na sinasabi ng Pangulo. Bili mo ng 15 sariwa, pero kang ang bawat isang kilong palay, mga 52% naging bigas Di sa 52%, more or less, matatansyan natin na ang isang kilo na bigas ay halos 2 kilong palay in the vicinity. So matatansya na, siyempre may darak yan. Kung libre na yung drying, libre na ng imiling to, ito na yung mababawas natin sa presyo para maging affordable yung ating mga bigas. At huwag na tayo magbigay ng subsidy ng diretsong pera dahil hindi naman nagagamit sa pagsasaka. At siyempre, ilan dito nang ginagamit sa pagsasaka. Siyempre, pag pera ng hawak nilang ating pamilya, hindi maasahan, mamaya may nagkasakit doon yung gastusin. Hindi magagastos mismo sa bukid. Kaya naniniwala ako, when it comes to agriculture, we cannot go on a small scale. We need to be grandeur, and the facilities, modern facilities, should be owned by the national government or the local government unit so that we'll be able to provide that subsidy. Kaya hindi nagagastos ang magsaka sa milling, sa drying. Kaya mabili mo man na mataas yung palay, hindi mo sila gagastos doon sa hauling, milling, and drying. At ma-offset naman ito ng yung mga tarak, other byproducts nito. And I guess magkakaroon ng konting pag-aaral, kakayanin natin yung gusto ng Pangulo na 20. Dito nga sa Nueva Ecija, kung nakakapagbigay tayo ng bigas, ba't hindi ko kaya magbenta-bente? Di ba? At panghuli na lang ho, naunawaan ko na ito, tatakbo pa ho tayo dito sa isa pang komunidad. Ano yung win-win solution ho dito? Nabanggit ho ninyo yung mga strategy niyo ho dito, pero sa pagbubukas ng Kongreso, for sure, pagdedebatihan muli kung
talaga bang epektibo yung rice tarification law, kung i-revisit man yan, kasama din ho natin ito pong may bahay ni Gob, ayan, at naunawaan natin talagang dito po sa usapin ng debate, diskurso, mas maigi yung nalalaman mo sa ground, yung grassroots ka, nakikinig sa tao kung paano mo re-resolbahin yung mga ups and down nito pong usapin ho ng komersyo dito ho sa bigas. Kayo po, dapat ho bang i-revisit at dapat kailangan na rin ho bang makisali rin ho kayo dun ho sa nananawagan na dapat yan hindi epektibo, ganon yung realization ho natin sa roadmap ng rice tarification law. Siguro ang prinsipyo na tingnan, i-revisit lahat ng batas ay dapat lagi yan ang main principle. Pagdating pa sa rice tarification law, lumipas po ilang taon nakita natin na hindi siya masyadong naging epektibo. Sa kasulukuyan nga, ang plano nito ay itaas yung presyo ng palay, bumaba ang presyo ng bigas. Kung makikita po ninyo, si Pangulo ang nagbaba. Binigbebenta siya ng 20. Siyempre, kaya lang, sa laki po ng Pilipinas, paano magiging sustainable itong plano ng ating Pangulo. Yung namang sa presyo ng palay, bagsak na So I guess from the years that the rice tarification law was enacted, it becomes a law, nakita natin na ito may pagkukulang. So natural lang na ito ay tignan, busisiin, at kailangan makinig sa ating mga magsaka. Ilang naman hiningi namin kasi ang nakakalungkot, we're the rice grower of the Philippines, pero all the congressman sa aming lugar ang siyang author ng rice tarification. Ang tingin ko, at least maintindihan ko yung mga tiga Makati kung saan wala silang palayan. Pero sa Nueva Ecija, siguro kung pakinggan natin yung magsaka, maintindihan natin na yung simple nilang idea na bilhin lang yung kanilang palay, palagay ko, simple lang yun Bilhin ng tama, hindi naman bilhin ng masyado mataas. Bilhin lang ng tama at alam naman natin kung ano yung tamang presyo. Sana ang ating pamahalaan. I heard the President is saying that he will revisit itong ask Congress to revisit itong rice tarification law, and nakita nila kung ano yung pagkukulang. Marami po salamat at totoong kapuri-puri mga kaibigan itong ginagawa ho nila sa kanilang mga kababayan. Nakita ho natin malaking bagay na yan hong bigas. Libre yan, Gob. Yan, libre itong bigas. Libre ho yan. Ayan, at asahan ho natin na yan hong takbo ho ng buhay ho ng mga kababayan natin na local farmer. Bigyan ho natin ng halaga yung kanilang mga hinaing at buti ho meron hong tumitindig ho sa kanila sa mga usapin ho ng kanilang pangangailangan. Hanggang sa muli mga kaibigan.